Isa pang miyembro umano ng Luffy Gang ang arestado sa Pilipinas. Wanted siya sa Japan dahil sa mga umano'y panloloko at pagnanakaw. Nakatutok si Salima Refran. Hindi na nakapalagpa ang Japanese national na ito nang arestuhin ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration sa Poblacion, Makati, linggo ng umaga. Miyembro umano siya ng Luffy Gang na nasa likod ng malawakang panloloko, pagnanakaw at iba pang telecommunications fraud sa Japan. May iba't iba din pong uri ng scam itong grupo na ito, kaya po sila naging wanted. 21 anyos pa lang ang dayuhan ang pumasok ng bansa noong 2019 bilang turista. Pinaghahanap siya ng mga otoridad sa Japan dahil sa warrant of arrest mula sa Tokyo Summary Court para sa mga kasong theft at robbery. So far mukhang may evidence na nag-operate po sila at nag-attempt sila na magkaroon ng operations dito sa Pilipinas. But thankfully na-dismantle po natin to sa pagkakahuli ng mga leader ng kanilang gang. Nakadetene siya sa Immigration Detention Facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig habang hinihintay ang deportation proceedings laban sa kanya. Nito lang Marso, may 2 na ring miyembro ng Luffy Gang na ipinadeport ang bansa pabalik ng Japan. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, matapos mag-landfall ng 9 na beses, patuloy na ang paglayo ng bagyong Agon sa ating kalupaan pero ang epekto niyan ramdam pa rin sa ilang lugar. Sa latest bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 1 sa eastern portion ng Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya, eastern portion ng Isabela, Aurora, northern portion ng Quezon, kasama ang Pulillo Islands, at northwestern portion ng Camarines Norte, kabilang ang Calaguas Islands. Huling nakita ang mata ng Typhoon Agon sa layong 155 kilometers, silangan ng Kasiguran, Aurora. Pa-east-northeast ang galaw nito sa bilis na 10 kilometers per hour. Inaasahang patuloy nitong babaybayin ng Philippine Sea hanggang sa tuluyang makalabas ng par sa Miyerkules. Bukod sa epekto ng bagyong Agon, magpapaulan din ang inakatak nitong southwesterly wind flow. Base sa datos ng Metro Weather, maulan pa rin bukas ng umaga lalo sa western section ng Mimaropa, central at northern Luzon, pati sa western Visayas. Halos buong bunsana ang ulanin pagsapit ng hapon. May malalakas na ulan pa rin na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Metro Manila bukas. Magiging maalon naman at delikado pa rin pumalaot sa eastern seaboard ng Luzon. Samantala, matapos daanan ng bagyo, matinding alinsangan ulit ang naranasan sa Giwan, Eastern Samar. Naitala kahapon ng 55 degrees Celsius. Pinakamataas na heat index mula ng ideklarang tag-init noong Marso. Pinakamainit din doon kanina na umabot sa 54 degrees Celsius. At posibleng mag-52 degrees Celsius bukas. Extreme danger yan, kaya ingat po sa heat stroke. Paliwanag ng Pag-asa, normal lang na kahit nasa transition period na maranasan pa rin ang ganitong katataas na temperatura, lalo't wala pa naman tayo sa opisyal na tag-ulan. 21 pamilya naman ang inilikas dahil sa bumigay na bahagi ng kalsada malapit sa City Hall ng Valenzuela. Dahil yan sa lakas ng ulan. Ang sitwasyon doon ngayon, tinutukan live ni Rafi Tima. Rafi? Mel, dito muna sa Malinta National High School, pansamantalang maninirahan yung mga residenteng apektado ng gumuhong kalsada, di kalayuan mula rito. Ngayon lang daw nila naranasang lumikas, kaya sana naman daw agad na sila makabalik sa kanilang mga tahanan. Ilang metro lang mula sa mga kabahayan, nakaangat na ang bahaging ito ng kalsada sa Agustin Street, Barangay Karuhatan, Valenzuela, katabi lang ng City Hall. Ang pagguho ng bahagi ng kalsada, bunsod daw ng malakas na pagulan na umuka sa ginagawang basement parking ng Legislative Center sa compound ng City Hall. Yung pressure po ng tubig sa ilalim ho ay sobrang lakas, causing it na bumigay. Yung bumigay po yung steel matting natin, bumigay na rin yung ilalim po ng roads. Minamadali po kasi namin na malagyan kagad ng walling yon para hindi na po siya magkaroon ng erosion. So medyo naunahan po tayo ng, sabi nga ni Mayor kanina, naunahan po tayo ng ulan. 13 pamilya o 50 individual ang direktang apektado ng 30 metrong bitak sa kalsada. Pero ayon sa CDRRMO, 21 pamilya ang agad nilikas matapos ang insidente kahapon dahil sa panggambang abutin ng kanilang mga bahay kapag lumaki ang bitak. Kanina, nakipagdialogo na ang lokal na pamahalaan sa mga residenteng apektado.
20,000 per family po ang ibibigay ho namin. By tomorrow, i-release. Today, hahanda namin. The reason being is during our conversation kanina, our dialogue, marami sa kanila, lalo na yung may senior, they prefer to look for other alternative areas or places na makakarenta ho sila. It's also a lesson learned, no? Marami kaming natutunan rin ho dito. Ang mga residenteng apektado lumikas sa kalapit na Malinta National High School. Si Marian, di niya tunay na pangalan. Halos 60 taon na raw na nakatira rito. Pero ngayon lang napilitang lumikas. Nakiusap siyang huwag ipakita ang kanyang mukha. Matagal na raw nilang inirereklamo ang construction sa City Hall. Last year pa yan eh. May 1.5 year na yata yan. Naghuhukay pa lang sila, talagang nagko-complain na kami kasi nga parang kami nililindol. Nagpapasalamat daw siya sa ayudang 20,000 pesos, pero baka hindi raw ito sapat dahil sa mawawalang kita sa kanyang paupahang apartment. Kung tutuusin, hindi sapat, pero syempre 20,000 is still 20,000 kaysa na masawawala, di ba? Ay sa sitwasyon namin ngayon, parang no choice naman kami. Aabutin daw ng 2 buwan bago maisaayos ang kalsada at 3 buwan bago matapos ang retaining wall ng ginagawang gusali. Hindi na rin muna pwedeng daanan ng kalsada, maging ng mga residente ng kalapit na barangay habang inaayos ito. Mel, may mga pasilidad naman dito sa evacuation center katulad nitong mobile shower truck para sa mga apektadong residente na lumikas sa dito. Pero pinapayagan pa rin naman yung ilang residente na bumalik sa kanilang mga tahanan para maligo at kumuha ng kanilang mga gamit. Pero talagang bawal pa rin daw na manirahan dito dahil delikado lalo na kapag pumasok na ang tag-ulan. Yan pa rin ang latest mula dito sa Valenzuela. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Nakababahala ang dami ng mga Pilipinong nagkaka-alta presyon o high blood pressure na umabot pa nga sa 37% ng populasyon noong 2021 ayon sa Philippine Heart Association. Kaya ngayong Hypertension Awareness Month, may libreng serbisyong medikal ang GMA Kapuso Foundation sa San Enrique Negros Occidental. Maaga pa lang, umaakyat na ng puno ng nyug si Aldin sa kabila ng matinding sikat ng araw. Sa maghapon, 150 piraso ng buko ang kanyang nakukuha. At saka mag-aarkila siya ng tricycle sa halagang 500 piso para dalhin ang mga ito sa mga buko pie vendor. 700 na lang siguro. Yung kikitain? Oo, ang kitain ko. Kahit bumagyo, akyat pa rin para makapira. Nangingisda rin siya kahit pa malakas ang alon. Kahit anong trabaho ay kanyang kakayanin para sa 7 anak. Kasi ba mahirap ang buhay ngayon eh. Pag buhay ka tinapusan, mahirap yan eh. Mahirap maghanap ng trabaho. Ngayong Mayo na Hypertension Awareness Month, nagsagawa ang GMA Kapuso Foundation ng libreng ECG o electrocardiogram test, fasting blood sugar test, at lipid profile test sa mga magsasaka sa San Enrique Negros Occidental. Pinakonsulta rin natin si Alden. Yung blood pressure niya is 120/90. So if you're very strict, considered na siya as a pre-hypertensive. Ni-require ko lang muna siya to monitor his blood pressure. And then, of course, the usual na low salt, low fat diet. Nagbigay din tayo ng mga hygiene kits at gamot. Ngayong tag-init, enough fluids. Kung may high blood sila, kailangan talagang inumin nila yung maintenance nila. May 3 residente rin kabilang si Aldin sa maswerteng nakatanggap ng sorpresa nating bisikleta. Masayang-masaya po, ma'am. Kasi may gagamitin na po, hindi na po maglalakad. Sa mga nais makiisa sa aming mga project, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Samantala mga kapuso, patungo na po ang GMA Kapuso Foundation sa Lucena City sa Quezon para mamahagi ng tulong sa mga residenteng nasalanta ng bagyong Aghon. Arestado na po ang pumatay sa isang mataas na opisyal ng LTO pero posibleng may nag-utos sa kanya ayon sa pulisya. Nahulikam din ang pagharang ng gunman sa sasakyan ng biktima at nakatutok si Marisol Abdurrahman.
Suot pa ng biktimang si Mercedita Gutierrez ang kanyang Land Transportation Office ID nang pagbabarilin siya habang sakay ng kanyang van sa Camyas, Quezon City nitong Biyernes. Bago niyan ay nakuha na ng CCTV ang pagdaan ng van ng biktima at ng pinaniniwalaang gunman habang sakay ng motorsiklo. Pagdating sa isang kanto, makikitang dinikitan bago tuluyang hinarangan ng motorsiklo ang van ng biktima. Kanina, inanunsyo ng Interior Department na hawak na nito ang gunman sa pagpatay kay Gutierrez na mataas na opisyal ng LTO. Ayon kay Abalos, positibo raw na kinilala ng mga nakasaksi sa krimen ang suspect na hawak na ngayon ng QCPD. Yung mga ebidensyang nagather niya ay talagang nag-link dito sa at merong positive identification. May positive identification ng mga tao. May mga witnesses na gano'n. Ayon sa PNP, natunto ng suspect dahil sa ORCR at motorsiklong ginamit niya. Hindi naman nila inaalis ang posibilidad na merong nag-utos sa gunman. We are not discounting the possibility na mayroon po nag-utos dahil masyado pa nga pong maaga. Isa ngayon na hindi natin sinasakay yung posibilidad. Siguro may kinalaman sa mga sasakyan sa pagmamaneho. So it's work-related, sir? No, it's not work-related. She's related Well, ang nangyari kasi talaga dito, let's just wait for it. Kilala niyo po yung nabaril niyo, sir? No comment po ako sa lahat ng sagot. No comment. Paalam ko sa seguridad ko. Bakit? Nanganganib ka ba sa buhay mo? Natatakot ka? No comment po. Dagdag ng suspect, sa korte na lang daw siya sasagot. Sasampahan siya ng reklamong murder habang patuloy ang investigasyon sa krimen. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Kakaibang racket pero hindi trabaho kung hindi racket sport ang ating susubukan. May halo itong tennis, badminton at ping-pong at nauuso dahil hindi kailangan ng malaking space para malaro. Tara, let's change the game and try pickleball. Pickleball. Parang hybrid ng tennis, badminton at ping-pong. And one of the fastest growing racket sports ngayon. Dito sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City, nagbukas ng 3 pickleball courts last November na nadagdagan pa ng 4 nito lang Abril. Sa dami ng nagre-request na maglagay ng pickleball courts, inilagay natin. Pero hindi ko akalain na ganito pala kadami ang mga pickleball enthusiasts. Sobrang saya po kasi compared to lawn tennis, it's much easier. Ang 55-year-old na si Noel, 6 na buwan nang naglalaro ng pickleball. It's a good exercise. Lumitan tiyan ko. Tara, let's give that a go. Sisimula tayo sa raketa. Dito sa pickleball, ang ginagamit natin solid paddle. Ayan, mas magaan siya. Bola dito sa pickleball, ito po, it's made of plastic and it has holes. Mas maliit din ang court for pickleball kumpara sa tennis at mas bababa ang net. And to give us the basics of pickleball, makakasama natin ang 5-time Southeast Asian Games medalist in women's tennis, Coach Zarina Arevalo. She is currently a Philippine tennis team national coach at nagko-coach din ng ibang racket sports tulad ng padel at pickleball. The server serves from that side. When you serve, you have to serve below your waist. May kitchen o non-volley zone sa court. Think, bawal mong ismash ang bola pag nasa area. You're not supposed to come forward here and go like that. Pinakita rin ni Coach ang correct form sa pagtira. You have to do ready position like this. It's just your racket here, you turn your body, racket here, and then go forward. Siyempre, may one-on-one din kami ni Coach. Sadly, dinurog niya ako. 11-1. Pero masaya pa rin pag humahaba na yung mga rally natin, gumaganda na yung mga palitan natin, yun yung nakaka-enjoy.
It's easy to understand, kahit sino pwede maglaro nito. Beginner man or matanda, medyo may edad man. Mga kapuso, go ahead and give pickleball a try. It's a good way to get your heart pumping, break a sweat, and of course, spend some time with your family and friends. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!